Heto na po ang 5 na unang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Anisa Dico, Lodi Najar Ray, Lodi Bien Tyrone, Ronald Castillo Violan, Lodi Shackle Hides, Lodi Ray Marquez, Lodi Scorpion, Lodi Master Rapper Rock, Lodi Benji Diano, Lodi Marlon Memoria, Lodi Marvin Swansing, Lodi Red Aniel Adolfo, Lodi Jezza Meika Lopez, Lodi Kim Jasper Habagat Verba. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-194 na kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ni Ryo na makikita ang lugar na ito na bukod sa mga halimaw na nakita sa bintana na iyon, mayroon pang mga 10 na patungo doon. Ang biktima ay nasa gitna ng kanilang pagkubkob. At pagkatapos makikita sina Ran, Wee at Yeren sa bilihan ng damit. Napatingin sa gilid si Yeren na sinabi ni Ran na may nangyayari ba sa labas, binibining na. Tumugon siya na wala pa. Sinabing muli sa kanya ni Ran na wala pa. Parang may hinihintay kang mangyari. Talagang ayaw mo bang pumili ng tela kasama ako ng ganoon? Tumingin siya kay Wee at sinabi na tila ikaw lamang ang maaari kong pagkatiwalaan, batang Master Merong. Ano kaya ang maipapayo mo tungkol sa kulay na mapusyaw na rosas, katulad ng suot ni binibining na? Hindi ba ito babagay sa akin? Tumugon siya na mangyaring magtanong sa iba. Ang tanging tungkulin ko ay magbantay. Sinabi niya habang nakatingin sa ibaba na nakupo. Ang sama ninyong dalawa, napakalungkot mag-isa pumili ng damit. Sinabi naman ng kanyang katabi na hindi iyan pwede. Tulungan kitang pumili, binibini. Napatingin sa gilid si Wee na sinabi pa kay Ran ng babae na binibini, paano itong isa at itong isa? Dahil pareho kayong elegante at maganda, sa tingin ko ay perpekto ang kombinasyong ito. Tumugon siya na hehe, ganoon ba? Napasabi naman sa isip si Wee na hindi ko siya maintindihan o maunawaan. Mga 4 na oras pa lang ang nakalipas. Habang pinapanood ang bangkay ng kanyang kasintahan na masunog. Naalala niya ito na makikita si Wee at Yeren na sinabi ni Elder Cho na hindi. Dagdag pa niya na umiiyak na hindi kita pwedeng ihatid ng ganito, Hyobong. Sinabi pa ni Wee sa kanyang isip na makikita si Ran na ang kanyang ekspresyon ay hindi na niya ito itinuloy. At balik sa kanya na sinabi pa sa isip na hindi ko na dapat pang pakialaman. Bakit ako nagkakaroon ng walang kwentang pag-iisip? Dagdag pa niya na dahil ba ito sa bangungot kagabi? Na tinawag siya ng babaeng ito. Bigla naman siyang napatingin nang biglang sinabi sa kanya ni Yeren sa sound transmission na batang Master Merong, mangyaring maghanda. Kung titingnan ang iyong reaksyon, tila hindi yun ganoon kaganda. Mapapakinggan ang boses ng nagtitinda na sinabi na napaka-graceful mo kaya't magiging maganda ang damit na ginawa para sa iyo. Tumugon siya na talaga? Salamat. Sinabi pa ni Yeren sa sound transmission na mukhang may mga hindi inanyayahang bisita na paparating. Dapat na tayong lumabas. At pagkatapos sinabi ni Ran kay Wee na hehe. Ano ang hitsura ko? Nakatingin lang sa kanya ng tahimik si Wee. Sinabi sa kanya ni Ran na base sa mga reaksyon ninyo, mukhang hindi ganon kaganda. Hindi siya sinagot ni Wee, imbes na sinabi sa sound transmission kay Yeren na kung ganon, hindi ba mas makabubuti para sa atin na magbantay na lang sa loob? Na sinabi naman ng tindera kay Ran na binibini, para kang diwata na bumaba mula sa langit. Tumugon naman sa sound transmission si Yeren na napakaraming madaling masunog na bagay dito. Kung sisindihan nila ito, magiging ganap na kalamidad. Dagdag pa niya na mukhang may iba pa palang nagbabantay o nag-e-escort sa investigador. Na makikita ang mga taong naglalakad sa labas. Umiinom naman ng tsaa si Haryong na sinabi niya sa isip na napakakahina-hinala. Gusto ba talaga niyang bumili ng damit sa araw na sinusunog ang kanyang kasintahan? Ama, tila kailangan ng treatment ang babaeng yon, hindi pagbabantay o pagmamanman. At naiisip niya ito na sinabi ni sa kanyang ama na lihim na pagbabantay at pagmamatsyag. Paano kung lumabag sa alituntunin si binibining yun, o kung magkaroon ng kaguluhan sa karatignayon? Tumugon sa kanya ang kanyang ama at sinabi na bantayan mo lang ang mga kilos ni binibining yun, at kung sakaling may pagdanak ng dugo, unahin ang pagprotekta sa kanya. Bibigyan kita ng mga 5 tao pa. Balik sa kanya na sinabi pa sa isip na naglagay na ako ng mga tao ayon sa tagubilin, ngunit talagang kailangan bang magkaroon ng 2 magandang bata sa tabi niya sa nayon na nasa harap lang ng academy, ng ganito.
Dagdag pa niya na mukhang medyo duwag si Amaa. Bigla naman niyang nakita si Ryu at si Yongdo na naglalakad na ikinagulat niya. Sinabi ni Yongdo kay Ryu na, "Ano yun?" Tumugon siya na nakakaramdam ako ng titig mula sa kung saan. After all, isa akong taong umaakit ng atensyon saan man ako magpunta. Makikita ang mga tao sa paligid na sinabi sa kanya ni Yongdo na ngunit walang nagbibigay ng atensyon. Agad na nagtago si Haryong na sinabi niya sa isip na teka, bakit? Bakit ako nagtago? Hindi, mas mahalaga, bakit pumunta rito ang troublemaker na yun? Tama ba si Ama sa lahat ng oras? Talagang parang may kakilakilabot na mangyayari. Sinabi ni Ryu habang naglalakad sila na isipin mo na nagsisimula ka ng magkaroon ng presbyopia o mahinang paningin sa malapitan dahil sa pagtanda. Malaking problema yan. Pamitik ng daliri si Ryu habang sinasabi na mula sa karaniwang punto ng pananaw, ang dahilan kung bakit kailangan kong maging maingat ay dahil sa aking magandang itsura, ang sinumang makakita sa akin ay magugulat. Na makikita na ang ibinato ni Ryu ay tatama sa lalaking nagtitinda. Tinamaan ito sa mukha na ikinasigaw ng sakit. Habang dumaan sila dito sinabi ng mga tao na ano to. Bigla na lang siyang natamba. Nakita nila ang kamay nito na pamayat na napasabi ang mga ito na ang katawan niya. Mukhang ganap na iba sa sandali lang. Kadiri, ito ay isang demonyo na gumagamit ng sorcery. Sinabi pa ng mga ito habang napalingon si Yongdo na teka. Hindi ba ito ang Sticky Snake Demon? Ang gumagamit ng lason at bone contracting art. Dagdag pa ng isa na ano, bakit may bastardong ng Dark Path na nagtatago rito? At pagkatapos ay tahimik na pinagmasdan niya si Ryu habang naglalakad sila. At pagkatapos ay isa na naman ang sumigaw ng sakit. Napaluhod ito sa sakit habang sinasabi na ang kamay ko. Na agad naman nag-alala ang kasama nito sa kanya. Na pinagtitinginan sila ng mga tao na may pagtataka. Muli na namang lumingon si Yongdo dito na sinabi ng mga tao na nanginginig ang kamay ng batang babae na yon. Ano bang nangyayari ngayon? Ang dinaanan naman nila ay ang lalaking nagtutulak ng kariton. Mula sa likod niya sinabi ni Yongdo sa kanyang isip na bakit maayos pa rin ang bastardong na yon. Napatingin siya sa gilid, at nakita niya ito na may buhat na banga na sinabi sa isip na pinapalampas niya rin yon. At pagkatapos sinabi niya sa sound transmission na bakit mo pinalampas ang dalawang yon. Hindi, ang tatlong yon, kasama ang babaeng nagpanggap na matandang lalaki. Hindi ba ito medyo hindi patas? Tumugon sa kanya si Ryu na tila ikaw ay nakakagulat na interesado sa human rights ng mga kontrabidang yon, ha? Hindi ako nagpapakita ng paboritismo, kaya huwag kang mag-alala. Nakangiting sinabi pa niya sa kanya na nililinis ko lang ang mga kontrabida na maaaring magpasimula ng gulo o umasta ng magulo sa harap ng mga manunood. Wala akong hilig na maging overprotective o agawin ang papel ng iba. At isang sandata naman ang mabilis na tatama kay Yeren na sinabi pa ni Ryu na dahil mukhang nagsimula na ang mga bagay-bagay, tingnan natin bago pa huli ang lahat. Agad naman niya itong napansin na mabilis niyang hiniwan ang kanyang sandata. Sa gitna ng nagtatakbuhang tao, may hinagis ang isang ito na may dalang bata sa kanyang likuran. Agad naman na hinarang ito ni Wee ng kanyang sandata na nakatingin sa kanya si Ran. Nakatingin sa gilid si Ran na sinabi niya sa kanyang isip na isang murder-for-hire organization. Ang Numerous Men Association. Mahigit 10 tao na ang natamba. Mukhang marami silang karanasan sa pakikipaglaban ha. Maayos silang lumalaban. Ngunit doon, isang pares ng multo na nagtatago sa loob ng isa't isa, ang Stealth Twin Demons. Kaya ba niya silang pigilan? Makikita ang tila sinulid na tatama sa maliit na kamay na may hawak na patalim sa loob ng lalaking ito. Nagulat si Ran nang makita niya ito, na mapapakinggan ang sigaw nito ng sakit. Sinabi ni Ryu, naku makaway habang makikita ang Stealth Twin Demons na lumipad sa ere na sinabi na hello, binibining na. Mukhang active ka rin ngayon. Pwede ba akong sumali sa ehersisyo mo? Tumugon sa kanya si Yeren na salamat sa tulong. Ngunit ako ay nasa isang misyon at wala akong intensyon na kaladkarin ka dito. Napakamot sa pisngi si Ryu na sinabi na bakit ka naglalagay ng ganyang linya sa pagitan natin. Sinabi naman sa kanya ni Yeren na kaya ano ba talaga ang relasyon natin. Makikita si Haryong na pinapanood silang sinabi ni Ryu na medyo nakakahiya itong sabihin ng malakas. Dahil gusto mong marinig, wala na tayong magagawa. Nakangiting sumanyas ng daliri si Ryu na sinabi niya na isang mainit at hindi mapaghihiwalay na relasyon kung saan kailangan natin ang isa't isa.
At dito na po nagtatapos ang ika-194 na kabanata. Ika-195 kabanata. Sa pagpapatuloy, mabilis na winasiwas ni Yeren ang kanyang espada sa unahan. Tinamaan niya ang isang kalaban habang sinipa naman ito ni Ryu. Sumanyas na naman siya ng daliri na sinabi niya kay Yeren na wow, kahanga-hanga ang teamwork natin. Tulad ng inaasahan kay Binibining na. Sinabi naman sa kanya ni Yeren na kung patuloy kang magbibigay ng mga komento na maaaring humantong sa mga di pagkakaunawaan, itututok ko sa iyo ang aking espada. Ganun din sa mga kakaibang kilos na yon. Nagtatakang ibinuka naman ni Ryu ang kanyang kamay na sinabi na kung mali ang interpretasyon mo sa ganoong katwiran at tapat na pahayag, iyon ang magiging problema. At ano ang ibig mong sabihin sa kakaibang kilos? Naalala niya ito na ginawa niya rin sa manager ng bangko na sinabi sa kanya nito na malaki ang itinaas ng iyong mga asset ngayong taon din. Salamat, mahal na customer. Na sinabi pa ni Ryu na ang hand gesture na ito ay ginamit sa kasaysayan upang tugunan ng isang bagay na napakahalaga. Naalala niya rin ito na sinabi niya na aha, alam kong may kakaiba, hindi ba sinabi ng aking mahal na disipulo na nakatanggap siya ng travel expenses mula sa academy ngayon? Kailangan kong umalis agad. Ginagamit din ito kapag may nakamit na makabuluhang realizations o upang ipahayag ang intensyon at determinasyon. Ito ay isang napakamapalad na hand gesture, sumisimbolo ito sa aking taos-pusong pagtingin sa iyo, Binibining na. Sinabi naman sa kanya ni Yeren na ang marinig yan ay lalo kung ayaw makita yan. Kung gayon, paumanhin, makikita sila na isang boses ang mapapakinggan na nagpapasalamat pa rin ako. Ito pala ay si Ran na sinabi pa niya, habang patuloy na hinaharang ni Wee ang mga atake ng kalaban na tila sinusubukan mong tulungan si Binibining na, at nakinabang din ako dahil doon. Isa ka ring opisyal mula sa Heavenly Martial Academy, di ba? Dagdag pa niyang nakangiti na maaari ko bang malaman ang iyong pangalan o titulo, benefactor. Agad namang sinabi ni Yeren na hindi pwede. Dagdag pa niya na kung walang ingat nating ibubunyag ang mga pangalan sa harap ng ating mga kaaway, maaari itong magdulot ng hindi kinakailangang panganib sa kanya. Habang winasiwas naman ni Yeren ang kanyang espada, sinabi naman ni Ryu na tila kailangan kong sumama sa pag-e-escort mo, Binibining na. Ngayon na nangyari ang mga bagay na ganito, gusto mo ba akong tawaging Ryu yun din? Tumugon si Yeren na tumatanggi ako. Mangyaring huwag mo nang ipilit. Ibinuka ni Ryu ang kanyang kamay na sinabi na kung tutuusin, nandito rin si Wee. Hoy, Wee. Dagdag pa niya na napatingin si Wee na sigurado akong nahirapan ka. Dahil makakasama ko si Binibining na, bakit hindi ka nalang magpahinga? Sinabi sa kanya nito na hindi iyan kailangan. Muling sinabi sa kanya ni Ryu na kung patuloy mong sosobrahan, magiging magulo ka tulad ng sumabog na persimmon. Okay ka ba doon? Mas madudumihan pa ang iyong mga damit, kaya mo ba yan? Nagulat naman si Yeren sa kanyang narinig buhat sa kanya, na napahawak naman sa bibig si Ran na sinabi na oh my. Batang Master Ngerong. Dagdag pa niya na makikita ang mga dugo na bumabaka sa damit niya na nasaktan ka ba? Napatingin sila kay Wee na sinabi ni Yeren na nagbukas ulit ang sugat mo. Sinabi rin sa kanya ni Ran na hindi ko alam yon. Sumagot sa kanila si Wee na hindi naman seryoso, kaya huwag kang mag-alala. Hindi talaga malaking bagay ang sugat, kaya huwag mo itong alalahanin. Tinuhad ni Ryu ang kalaban na sinabi pa niya na ang kaibigan ko bang yon ay may hobby ng paggalaw habang may mga pinsala. Ngunit sa lalong madaling panahon, maaaring hindi na niya kayang tiisin ang hindi magagamot na sakit. Nakatingin lang sa kanya si Yeren, na muli na namang napahawak sa bibig si Ran na sinabi na hindi magagamot na sakit. Makikita silang dalawa na sinabi pa ni Ryu na ito ay tinatawag na obsessive-compulsive disorder, ito ay isang nakakatakot na sakit na walang lunas. Kung ang kanyang mga damit ay madudumihan, panang pawis at dugo, baka himatayin siya. Na muli na namang sinabi ni Ran na nakupo. Sinabi pa ni Ryu habang nakatingin sa kanya si Wee na sa halip na dalhin ng mga babae, bakit hindi mo nalang tanggapin ang tulong ko? Tumugon siya na hindi yan mangyayari, at talagang tatanggihan ko ang tulong mo. Sinabi naman ni Ran na tila magkalapit ang dalawang yun, ha? Napatingin sa kanya si Wee na sinabi na hindi naman. Sinabi naman ni Ryu na magka-roommate lang kami, at ako ang pinakamalapit na tao sa obsessive-compulsive na taong ito. Na nagbabantay sa kanya.
Sinabi naman ni Yeren na binibining yun, mayroon pa bang ibang bagay na nais mong makita? Sa tingin ko ay mas mabuting bumalik na tayo ngayon. Tumugon siya na oo. Nakukonsensya ako na nahihirapan si Batang Master Merong dahil sa akin. Susubukan kong maging kapaki-pakinabang sa daan. Sinabi naman ni Wei na ginagampanan ko lang ang aking tungkulin, at ayos lang ako, kaya hindi iyan kailangan. Sinabi naman ni Ryo na huwag kang mag-alala. Dahil sumali ako, ang natitirang kalahati sa daan ay hindi na malaking bagay. Napatingin sa kanya si Yeren na sinabi na ang natitirang kalahati. Ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ni Ryo sa kanya habang napatingin sa gilid na tiyak na nilinis muna ng mainit at mapagbigay na mga kamay. Kaya ibig sabihin ay mga kalahati na lang ng mga hindi imbitadong bisita ang natitira. Na sinabi pa niya sa isip na makikita kung saan nakatayo si Haryong na ngunit. Kadalasan, dapat ay bigla siyang lumabas at nagsimula ng away sa daan. Ngunit bakit nagtago lang siya at umalis ngayon? Napatingin naman ito kay Haryong habang pinaslang ang kalaban na may pagtataka. At pagkatapos sinabi niya sa sound transmission na nilinis na namin ang panig na ito. Tila inaayos ni Elder Blaze Blade ang likod na bahagi ng textile shop. Dapat ba tayong pumunta doon din? Sumagot si Haryong habang papaalis na wala nang makabuluhang banta ngayon, kaya mangyaring iwanan siya at hayaang bumalik ang lahat sa academy. Tumugon ang lalaki sa kanya na okay. At pagkatapos ay makikita ang trangkahan ng academy. Patuloy lang si Haryong na naglalakad kahit na tinawag siya ni Yung Chon-myung. Tinapik niya ang balikat ni Chang-hun na sinabi na kailangan ko nang umalis dahil may biglang dumating na mahalagang bagay. Tatapusin na lang natin ang pag-uusap tungkol sa Nine Justice Association mamaya. Nagtatakang tumingin naman ito sa kanya. Mula sa kakahuyang ito sinisigaw ni Haryong na ang walang iya na yon. Pinagsusuntok niya ang lupa habang sinisigaw pa na ang tarantadong yon. Scammer ka, ang itim na gago yon. Maglaho ka na, makikita ang kanyang sinuntok na lupa na sinabi pa niya na ano ba? Bakit sira na ito agad? Ano ang dapat kong gawin kung hindi ka man lang makapagtiis? Tigilan mo na ang pagkalat na parang baboy at bumangon. Nakatingin siya sa lupang sinuntok niya. Biglang nagtataka siya at agad na napalingon na sinabi na sino ang nandyan. Sinabi sa kanya ni Yung Chon-myung na binibining Ping Haryong. Nakita kitang dumaan kanina at nag-alala, kaya naparito ako para kumustahin ka. Paumanhin kung nakaistorbo ako. Agad na tumayo si Haryong at sinabi sa kanya na huwag mo akong patawanin. Sinusubukan mo lang akong espiyahan at kutsain, di ba? Sa lahat ng tao, sino ka para mag-alala tungkol sa akin, Yung Chon-myung? Sinabi niya habang nakahawak sa puno na una. Kumalma, hindi yan, bakit mo naisip na hindi ako mag-aalala tungkol sa iyo, binibining Ping? At parang umiiyak ka, kaya syempre, mag-aalala ako. Muli na namang sinigaw sa kanya ni Haryong na anong kalokohan ang sinasabi mo. Galit ako. At kailan ako umiyak? At bakit ako iiyak? Naiisip niya ang sinabi sa kanya ni Ryo habang sinasabi pa niya na ano sa mundo ang makakapagpaiyak sa akin. Na sinabi sa kanya ni Ryo na ang orihinal mong itsura ay hindi naman masama, kaya bakit ka kumikilos ng ganito? Sinabi pa niya sa isip habang tumutugtog na ikaw na bastos. Pagkatapos mo akong yanijin ng ganoon. Dagdag pa niya sa isip habang makikita si Ryo na ang patuloy mong ipinakita sa akin ay ang iyong mga side view ng pagtitig sa ibang tao, ang iyong back view ng napupuno ang iyong ulo ng ibang tao, at ang iyong back view ng nagmamadali kang sagipin ang ibang tao. Oo, alam na alam ko kung saan nakatuon ang puso mo. Ngunit gayon paman, na naaalala na sinabi ni Ryo habang sumenyas ng daliri na isang mainit at hindi mapaghihiwalay na relasyon kung saan kailangan natin ang isa't isa. Sumisimbolo ito sa aking taos-pusong pagtingin sa iyo. Binibining na, naiisip pa niya ito na sinabi pa niya na wow, hindi ko akalain na ganoon mo ako aalalahanin. Ngayon na nangyari ang mga bagay na ganito, gusto mo ba akong tawaging Ryo yon din? Tumulo ang kanyang luha na sinabi pa niya sa isip na sinusubukan ko ang aking makakaya na magpanggap na hindi ko alam, kaya bakit kailangan mong maging ganoon kasigurado, bastos? At pagkatapos ay humagulgol ito ng iyak. At dito na po nagtatapos ang ika-195 kabanata.